Magandang gabi mga kabayan. Kami ang Kilabots News. Ito na ang mga nababalibagang balita. Mga issue tungkol kay Duterte. Mga soloobin ng guro tungkol sa problema ngayon. Sa sports, SBL nagsimula na. Special feature, Rio Olympics 2016. Samahan nyo kami sa special report sa kantin ng Muraya. Dito lang sa Kilabots 2. Para sa issue kay Duterte, andito si Angelica Soho, nag-uulat. Good afternoon, ako po si Angelica Macaraeg. Kasama ko po si Mitch Carlos. Ano sa palagay mo maliban sa droga? Ano pang mga napapanahong issue ang kailangan tutukan ng Administrasyong Duterte? At bakit? Siguro yung traffic kasi dito lang sa Bagong Bayan, papuntang Bigutan, naabutin ka ng 45 minutes hanggang isang oras na sobrang tagal yung ginagawa nilang pag-delay ng pag-uwi mo. Kaya minsan, mainit na yung puwet mo, hindi ka pa nakaka-uwi. Kaya medyo yung time mo dapat sa pamilya, medyo naapektuhan ng sobra. Ano ang mga issue ngayon na nakaka-apekto sa'yo? Yun nga yun, yung issue na yun, because yung family matters na gano'n, na paluto ka na, ikaw ang unang nalutos sa loob ng jeep. Kaya pag uwi mo, medyo gutom ka na, pagod ka pa, kaya sana masolusyonan yung gano'n kasimpleng issue kagaya ng traffic. Kasama ko po ngayon si Sir Nick Reyes. Ano sa palagay mo maliban sa droga? Ano pang mga napapanahong issue ang kailangan tutukan ng Administrasyong Duterte at bakit? Siguro, ang isang issue ngayon dapat tutukan ay yung extrajudicial killing. Masasabi ko na dahil sa droga. Kaya bakit yun yung kailangan pag-usapan o tutukan ni Duterte kasi nga nilalabag niya malinaw yung mga constitution natin sa human rights na nagsasabi na tayo ay may karapatan na mabuhay at may karapatan tayo na sumailalim sa isang masusing justisya. Okay? At siguro isa na rin yung issue na kung paano nga ba dapat umakto ang isang presidente. Ano ang mga issue ngayon na nakaka-apekto sa'yo? Nakaka-apekto sa akin, ito ay yung, kung babalik ang pagod na sinabi, ito yung extrajudicial killing. Kasi nga, hindi na nakakabahala yung ganitong usapin. Dahil nga, marami nang namamatay dito at hindi nakakabuti ito sa imahe ng ating bansa. Kaya dapat gawa na ng paraan ito ni Presidente Duterte dahil kung hindi, ito ay magbibigay ng malaking hindi ko masabi kung benepisyo pero malaking epekto sa ating bansa. Salamat, Angelica. At ngayon sa sports, nagsimula na ang Sparrows Basketball League. Naghanda kami ng pahapyaw sa mga pangyayari dito.
special feature ng sports. Andito si Domer Toribio. Sir, para sa iyo, ano ang inyong nararamdaman para sa nalalapit na Rio Olympics? Ako syempre excited ako dahil dito mapapanood natin ulit yung mga inahangaan natin mga sports athlete, lalong-lalo sa basketball. Syempre, andyan ang USA basketball team. Kahit hindi tayo Amerikano, pero syempre, yung idolo natin yan, yung mga NBA players. At most especially, yung mga kababayan nating Pinoy na lalahok din sa Rio Olympics. Sana magtagumpay. Next question, sir. Sa iyong tingin, gaano kalaking karangalan sa Pinas ang makapasok sa National Olympics? Napakalaking karangalan nito out of many countries na sasali. So, definitely, Pinoy ay isa sa mga kalahok. So, we are very excited na and we do hoping na kahit papano maka-place na maganda or kung papalarin man pagkaloob ni Lord, makakuha tayo ng unang-unang ginto para sa Pilipinas sa Olympics. Isa pa, sir. Last na to. Paano mo malalahad ang inyong suporta sa nalalapit na Rio Olympics? Okay. Mga Filipino athletes. Okay, siguro, pinakamaganda na lang siguro yung pagdadasal para sa kanila. Okay, then yung panoorin sila, ipagdasal sila habang lumalaro. Wala namang imposible, di ba? So, lahat naman sila nag-train na maayos, nag-training na mabuti para dito. So, if God's will na talagang para sa atin na itong oras na to, okay, yun na siguro. So, we do pray for them, for all of them, kung sila man ang mga lalawag dito sa mga siya. Thank you, sir. At ngayon, samahan niyo kami sa aming kilabot special adventure sa bagong kantin ng Moraya at kikilalanin natin ang nagtataguyod nito. Uy, pre! Pre! Uy, pre! Saan tayo ngayon? Saan tayo, pre, sa ano? I-feature natin yung kantin. Dito. Tara! Saan ka? Yung bago. Sige, tara. Let's go! Sir, ako yung ako pala si Hid at ito si Shari. Kami po ay nagsasagawa ng isang interview para po malaman namin kung ano meron sa kanila. Bakit nga po pala ginawa itong bagong kantin? Ginawa ko po kantin upang matutunan natin at matagtagan yung pangangailangan ng bawat estudyanteng mga kumakain, mga bumibili dito sa loob ng paaralan. Upang makakain sila ng maayos at mapaglingkuran natin ng magandang serbisyo ang bawat estudyante at bawat kumakain sa loob. Sir, kumusta naman po yung estado ngayon dito sa kantin? Ngayon, ang estado namin dito sa kantin, pinag-aaral namin mabuti kung ano ba yung talagang mga hilig o mga pangangailangan ng estudyante. Siyempre, kailangan namin maging maingat sa aming mga inihahanda at ibinibigay na serbisyo. Kasi para maging makilala yung aming kantin. At siyempre, maging satisfied yung aming customer habang kami ay nag-o-operate dito sa loob. Ayun lang, sir. Imbitahan mo yung mga tao, sir, para pumunta sa kantin. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Sir Genesis de Valle na operator po nandito sa kantin sa ibaba. Iniimbitahan po kayo
na kumain at umambay sa aming sa loob ng kantin. At ma-experience nyo naman po ang aming serbisyo na totoo. Maraming salamat po, sir. Subaybayan ang aming kwento sa kwento ni Neil Poblacion. Meron akong kwento! Halina't pakinggan ninyo ako! Game. Di ako makakita. Di ako makakita. Pero huwag mong videoan. Saan ang video? Dams, tingin ka naman sa camera ang ginagawa mo dyan. Peke. Tinitaypan ko po yung panyo. Panyo po yan, di po yan necktie. Sa huli naman to, di ba? Oo. Lalakawak mo. Yung punitin. Punitin ko to. Tara, game. Nagata pa rin. Kaya, ayun. Ayan. Ito na ang mga nagbabaliba. Uy, naka-record na walang ya. Kaya nangyari siguro. Alam niyo ba kung sa ano kaya? Tara. Hirap gawin, magkamalan. Ikaw, Manil. Ano? Gaya mo ngayon. Paano? Kilabot siya sa puputulin niyo yan. Kilabot sa ano? Lahat tayo. Kilabot. See you Asan next yung week. ano See you mo? next week. Sabi mo. Ito. See you next week. Ito. Ano? Yan. Hindi yan. Dito. Hindi yan. Bakla naman kasi. Ito. Samahan nyo kami next week dito lang sa Bilang sa Kilabots 2. Samahan nyo kami next week dito lang sa Kilabots News!